Sabi nila, ang pag-ibig, kayang tiisin ang lahat, kayang hamakin ang lahat. Pero walang nagsabi sa akin na darating ang araw na kailangan kong mamili sa pagitan ng aking dangal at ng buhay ng taong pinakamahal ko. Sa gitna ng init ng Riyadh, sa loob ng isang bahay na hindi akin, naging isa akong estranghero sa sarili kong salamin. Hindi ko ito ginawa dahil masama akong babae. Ginawa ko ito dahil wala na akong ibang paraan. At ang pinakamasakit, sa huli, kahit ang sarili ko, hindi ko na isalba. Kung ikaw ang nasa lugar ko at ang buhay ng asawa mo ang nakataya, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang parehong bagay? Minsan, pagdilat ng mata ko sa umaga, akala ko nasa Riyadh pa rin ako. Akala ko mararamdaman ko pa rin yung tuyong init na humahalik sa balat ko paglabas ng pinto o yung amoy ng bleach at mamahaling pabango na humahalo sa hangin ng malaking villa ni Mr. Fahad. Pero kapag narinig ko na ang tilaok ng manok sa labas at ang amoy ng usok ng nagsisibak ng kahoy, doon ko lang maaalala. Wala na ako doon. Pero kahit anong layo ko na, may bahagi ng pagkatao ko na naiwan sa disyertong yon. Isang bahagi na hinding-hindi ko na mababawi pa. Tanga ko rin siguro, no? Akala ko noon sapat na yung pagiging masipag. Sabi ko sa sarili ko bago ako sumakay ng eroplano, Tessa, mag-alaga ka lang ng bata, maglinis ka lang ng bahay, ipadala mo ang sahod mo. Sapat na yon. Utang na ako patatatatata. Ganun naman ang pangarap nating lahat. 'Di ba? Ang itawid yung pamilya natin sa hirap. Yun lang ang nasa isip ko habang tinitingnan ko ang litrato ni Renato sa loob ng luma kong pitaka. Yung ngiti niya na may kasamang malalim na dimple, yung mga kamay niyang magaspang dahil sa trabaho sa construction, pero napakalambot humawak sa akin. Yun ang baon ko. Yun ang sandata ko laban sa lungkot. Pero ang lungkot sa ibang bansa, hindi pala siya parang ulan na lilipas din. Para siyang alikabok na unti-unting kumakapit sa bintana. Hindi mo napapansin, pero isang araw, hindi mo na makita ang labas. 3 taon na ako noon sa Riyadh. Sanay na ako sa mga utos ng asawa ni Mr. Fahad. Sanay na ako sa pagod. Pero isang gabi, habang naglalaba ako ng mga bedsheet na abot hanggang siko ang bango, tumunog ang phone ko. 11:00 na ng gabi noon doon. Kaya alam kong madaling araw na sa Pilipinas. Kinabahan na ako. Sa aming mga OFW, ang tawag sa ganyang oras, dalawa lang ang ibig sabihin, may nanganganak o may namatay. Si Renato. Boses yun ng kapatid ko, si Merly. Humihikbi siya. Parang tumigil ang mundo ko. Yung hawak kong basang bedsheet nalaglag sa sahig. Naaksidente siya sa site. Nahulog sa scaffolding. Critical siya ngayon sa ospital. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo lang doon. Ang naalala ko lang, ang lamig bigla ng sahig sa ilalim ng mga paa ko. Parang hinihigop ako ng lupa. Tinanong ko ang sarili ko, bakit ngayon pa? Bakit siya pa? Samantalang ilang buwan na lang, uuwi na sana ako. Magtatayo na sana kami ng maliit na sari-sari store. Ang masakit sa pagiging malayo, hindi ka makatakbo para yakapin sila. Ang magagawa mo lang, umiyak at maghanap ng pera. Doon nagsimulang mabasag ang lahat. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon sa spine. Kailangan ng mga gamot na hindi ko man lang mabigkas ang pangalan. At ang deposito? Halos kalahating taon kong sahod sa Riyadh. Saan ako kukuha? Tinanong ko ang sarili ko habang nakatingin sa kisame ng kwarto ko.
Wala akong mahingian. Ang mga kasamahan ko, may kanya-kanya ring pasan. Yung mga huling gabi ko bago mangyari ang lahat, hindi na ako nakakatulog. Pinapanood ko yung liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit kong bintana. Naiisip ko si Renato, nakahiga sa malamig na kama sa ospital, habang ako, narito sa gintong kulungan, walang magawa kundi magdasal. Pero minsan, kapag pagod ka na at takot na takot, parang pati ang langit, hindi mo na rin marinig. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng library ni Mr. Fahad, pumasok siya. Si Mr. Fahad, hindi siya yung tipong kinatatakutan mo agad. May edad na siya, pero maayos magdala ng katawan. Amoy mamahaling tabako at oud. Laging plantsado ang kanyang thobe. Walang kahit isang lukot. Tumingin siya sa akin. Siguro napansin niya na namumula ang mga mata ko. O baka napansin niya na yung dating Tessa na laging mabilis kumilos, ngayon ay parang anino na lang na naglalakad. Tessa, tawag niya sa akin. Ang boses niya, malalim pero may kakaibang lambot. You are crying again. Hindi ko napigilan. Sa unang pagkakataon, bumuhos lahat. Ikinuwento ko sa kanya. Yung aksidente, yung pera, yung takot ko na baka hindi ko na makitang buhay ang asawa ko. Habang nagsasalita ako, tinitingnan niya lang ako. Hindi siya sumasabat. Pinapanood niya lang ang bawat patak ng luha ko na bumabagsak sa makintab niyang sahig. I can help you, sabi niya sa wikang Ingles na may accent. Nabuhayan ako ng loob. Akala ko, cash advance lang. Akala ko, pautang na babayaran ko sa loob ng 3 taon. Sabi ko, thank you sir. I will work double. I will clean everything. Just please help my husband. Pero lumapit siya sa akin. Nararamdaman ko ang init ng presensya niya. Hindi siya humawak, pero sapat na ang lapit niya para maramdaman ko ang panganib. Doon ko nakita sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ito awa. Hindi ito pagkakawanggawa. Isa itong alok. Isang transaksyon. I will pay for everything, Tessa, sabi niya, habang ang kamay niya ay dahan-dahang lumapit sa hibla ng buhok ko na tumakas sa aking pagkakatali. But you know, nothing in this world is free. Tiningnan ko siya. Parang biglang nawala ang hangin sa library. Nakita ko ang mga mamahaling libro sa paligid, ang aircon na humihinga ng malalim, at ang sarili ko sa refleksyon ng salamin. Isang babaeng desperada. Isang asawang handang gawin ang lahat. At doon, sa sandaling yon, isang tanong lang ang pumasok sa isip ko. Ano ang halaga ng katapatan ko kung ang kapalit nito ay ang buhay ni Renato? Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng library na yon nang hindi natutumba. Parang naging jelly ang mga tuhod ko. Pagbalik ko sa maliit kong kwarto, nilak ko agad ang pinto at sumandal ako doon. Hingal na hingal ako para akong tumakbo ng ilang kilometro sa gitna ng initan. Kahit na ang totoo, galing lang ako sa aircon na silid. Nothing is free. Paulit-ulit yung boses ni Mr. Fahad sa utak ko. Alam ko naman kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ako bata. 3 taon na ako sa Saudi, marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga amo at katulong. Pero dati nakikinig lang ako. Dati naaawa ako sa kanila. Ngayon, ako na yung nasa gitna ng apoy. Kinuha ko yung cellphone ko. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang mga message sa messenger. Galing kay Merly. May litrato. Malabo yung kuha pero kitang-kita ko si Renato. Maraming tubo sa bibig. Maraming benda sa ulo. Yung dating matipunong katawan na kayakap ko, ngayon, parang basang una na lang na nakalaylay sa kama. Te,
Kailangan na nating magbayad ng deposito sa ICU, sabi ni Merly sa voice message. Naririnig ko sa background ang ingay ng ospital, yung tunog ng makina na nagbabantay sa hininga ng asawa ko. Sabi ni Doc, baka ilipat daw siya sa charity ward kung hindi tayo makabayad. Pero puno ang charity. Baka sa hallway lang siya mapunta. Sa hallway. Isipin ko pa lang na ang asawa ko nag-aagaw buhay sa maduming hallway ng isang pampublikong ospital. Habang ako rito, nakatira sa palasyo, parang pinipiga ang puso ko. Napasandal ako sa pader. Tiningnan ko yung maliit kong cabinet. Nandoon yung mga barya-barya kong ipon. Yung pambili ko sana ng pasalubong para sa mga anak ko. Wala pang 10,000 piso kung i-convert. Kulang pa yun pambili ng mga gamot niya sa isang araw. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong ko sa sarili ko. Wala akong mahingian. Ang pamilya ko sa probinsya, sa akin lang umaasa. Ang mga anak ko, nag-aaral pa. Si Renato, na dapat ay sandigan ko, siya naman ang nangangailangan ng sandigan ngayon. Lumabas ako ng kwarto para magtimpla ng kape, kahit alam kong hindi ako makakatulog. Nadaanan ko yung salamin sa hallway. Huminto ako. Tinitigan ko yung mukha ko. Ang itim ng ilalim ng mga mata ko. Ang tuyo ng labi ko. Sino ba itong babaeng ito? Ito ba yung Tessa na nangako sa harap ng altar na magiging tapat sa hirap at ginhawa? Hirap. Yun ang keyword. Madaling maging tapat kapag may kinakain kayo. Madaling maging mabuting tao kapag hindi mo kailangang pumili kung sino ang mamamatay. Pero kapag ang buhay na ang nakataya, biglang nagbabago ang kulay ng mundo. Nagiging gray ang lahat. Bumalik ako sa library. Hindi ko alam kung anong oras na noon. Siguro maghahating gabi na. Alam kong nandoon pa rin si Mr. Fahad. Mahilig siyang magbasa hanggang madaling araw habang umiinom ng tsaa. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Nandoon nga siya. Nakaupo sa malaking leather chair niya. Nakatalikod siya sa akin, pero amoy ko na agad. Yung tsaa niya, may halong mint at luya. Mr. Fahad, mahina akong tawag. Lumingon siya. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan niya na babalik ako. Yun ang nakakatakot sa kanya. Yung parang nababasa niya ang bawat takbo ng isip ko. Yes, Tessa. I need the money. For Renato. For the operation. Tumayo siya. Dahan-dahan ang bawat kilos niya. Parang leon na hindi nagmamadali dahil alam niyang wala nang tatakbuhan ang prey niya. Huminto siya sa harap ko. Ang bango niya. Yung amoy na yon, hanggang ngayon, sumasama pa rin sa panaginip ko. Amoy ng kapangyarihan. Amoy ng kaligtasan na may kasamang lason. You know what I want, Tessa? Sabi niya. Hindi galit ang boses niya. Halos pabulong lang. I am a lonely man. My wife is always in London. My children are in America. This house is too big for one person. Pero may asawa ako, sir. Sabi ko. Kahit alam kong wala nang saysay ang salitang yun. I know. And I am helping your husband stay alive. Sagot niya. Hinawakan niya ang baba ko at inangat ang muka ko para tumingin sa kanya. Think of it this way. You are not cheating. You are negotiating for his life. Negotiating. Isang salita na parang kutsilyo na humiwa sa konsensya ko. Pero sa isip ko, nakita ko ulit yung litrato ni Renato sa ospital. Nakita ko yung mga anak ko na iiyak kapag nabalitaan nilang wala na ang papa nila. How much? Tanong ko. Ang boses ko, hindi ko na makilala. Parang galing sa ilalim ng lupa. Binanggit niya ang halaga. Sapat para sa operasyon. Sapat para sa lahat ng gamot.
Sapat para makahinga ang pamilya ko sa loob ng 1 taon. Tonight? Tanong ko ulit. Tumango siya. Tonight. Pinikit ko ang mga mata ko ng mariin. Doon ko naramdaman ang unang patak ng luha. Hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng pagsuko. Sa sandaling yon, pinatay ko ang Tessa na nakilala ko. Inilibing ko muna siya sa isang sulok ng library na yon. Okay, sabi ko. Hinalikan niya ako. Hindi mabilis, hindi marahas. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Sa isip ko, binibilang ko ang bawat hininga ko. Sabi ko sa sarili ko, para kay Renato to. Para kay Renato to. Paulit-ulit na parang dasal na hindi ko alam kung pakikinggan ng Diyos. Noong gabing yon, nagpadala ako ng pera sa Pilipinas. Ang bilis, di ba? Isang gabi lang, solved ang problema sa ICU. Sabi ni Merly sa tawag niya kinabukasan, Te, ang galing mo talaga. Hulog ka ng langit. Bayad na ang deposito. Ooperahan na si Renato bukas. Hulog ng langit. Napatawa ako ng mapait habang nakatingin sa kisame ng kwarto ko. Kung alam lang niya kung saang impyerno ko kinuha yung perang pinambayad ko. Habang nagpapasalamat siya, habang naririnig ko ang tuwa sa boses niya, ang nararamdaman ko lang ay dumi. Kahit anong ligo ko, kahit anong kuskus ko ng sabon sa balat ko, pakiramdam ko, nandun pa rin yung amoy ni Mr. Fahad. Pero eto ang tanong na hindi ko masagot hanggang ngayon. Kung nakita ko ba si Renato na humihinga na ng maayos dahil sa perang yon, mababawasan ba ang dumi na nararamdaman ko? O mas lalo lang akong maduduwal sa sarili ko? Akala ko noon, pagkatapos ng operasyon, tapos na. Akala ko, isang gabi lang ang kailangan kong isakripisyo at pagkatapos niyon, babalik na ang lahat sa dati. Pero ang kasalanan pala, hindi parang mantsa sa damit na nakukuha sa isang labahan. Para pala siyang laso na dahan-dahang humahalo sa dugo mo hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang masama at kung alin ang ikaw. Matagumpay ang operasyon ni Renato. Himala, sabi ng mga doktor. Pero sa tuwing naririnig ko ang salitang yon sa tawag ni Merly, gusto kong sumigaw. Himala ba yung galing sa pagbebenta ng sarili? Nakita ko sa video call si Renato. Payat, maraming benda, pero dilat na ang mga mata. Noong nakita niya ako sa screen, pilit siyang ngumiti. Yung ngiting yon, yun ang pumatay sa akin. Salamat ma, salamat sa pagtitiyaga mo dyan, bulong niya. Hirap siyang magsalita, pero yung pasasalamat sa boses niya, parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ko. Gusto kong sabihin sa kanya, Renato, huwag kang magpasalamat. Kung alam mo lang kung anong klaseng pera tong pambayad natin sa ospital, baka mas piliin mo pang mamatay. Pero anong ginawa ko? Ngumiti lang ako. Pinahid ko ang luha ko at nagpanggap na pagod lang ako sa trabaho. Doon ko natutunan na ang pinakamagaling na artista sa mundo ay hindi yung mga nasa pelikula, kundi ang mga nanay at asawang may itinatagong sikreto para lang hindi gumuho ang pamilya nila. Naging routine ang lahat. Si Mr. Fahad, hindi na siya nagtatanong. Alam niya na ang bawat pagring ng phone ko mula sa Pilipinas ay nangangahulugan ng bagong bayarin. Physical therapy, maintenance na gamot, pambayad sa utang, at sa bawat pagkakataong kailangan ko ng pera, kailangan ko ring pumunta sa silid niya. Ang kakaiba kay Mr. Fahad, hindi siya marahas. Mas madali sana kung sinasaktan niya ako, di ba? Para mas madali ko siyang kamuhian. Pero hindi. Binibilhan niya ako ng mga mamahaling pabango, binibigyan niya ako ng pagkakataong makapagpahinga sa hapon. Isang hapon
Habang nakatayo ako sa balkonahe ng villa, pinapanood ko ang paglubog ng araw sa disyerto. Kulay orange at lila ang langit. Napakaganda. Pero napakatuyo. Lumapit siya sa akin at may isinuot na gintong pulseras sa braso ko. "You deserve nice things, Tessa," sabi niya. Tiningnan ko yung pulseras. Kumikinang yon sa ilalim ng araw. Pero ang nakita ko lang ay ang mga kamay ko. Ang mga kamay na dati ay tanging kay Renato lang. Ngayon ay pag-aari na ng isang transaksyon. Para sa pamilya ko to. Bulong ko sa sarili ko habang hinahaplos yung ginto. Iyon ang naging mantra ko. Iyon ang ginawa kong panangga sa gabi-gabing pagtatalo ng isip ko. Kapag nararamdaman ko ang hiya, sasabihin ko, para kay Renato to. Kapag nararamdaman ko ang dumi, sasabihin ko, para sa mga anak ko to. Pero ang totoo, unti-unti nang nawawala ang linya. Minsan, nakikita ko ang sarili ko na inaayos ang buhok ko bago pumasok sa kwarto niya. Minsan natatagpuan ko ang sarili ko na hindi na umiiyak pagkatapos. At yun ang pinakamakatakot sa lahat. Ang masanay. Ang mawala, yung sakit at palitan ng isang malamig na pakiramdam na parang bakal. Isang gabi, tumawag ang panganay ko, si Junjun. Masaya siya. "Nay, nakakalakad na ng kaunti si Papa." Sabi niya, "Pag uwi mo raw, siya naman ang mag-aalaga sa'yo. Ang galing mo raw na asawa, Nay. Ikaw ang hero namin." Hero. Pinatay ko ang tawag at napasandal ako sa malamig na tiles ng banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hero ba ang tawag sa babaeng galing lang sa kama ng ibang lalaki para lang may pambili ng bitamina ng asawa niya? Hero ba ang tawag sa taong hindi na makatingin ng diretso sa altar dahil sa bigat ng daladala niya? Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan to. Hanggang kailan ko kayang magpanggap na ako pa rin yung Tessa na umalis ng Pilipinas, na ang tanging baon ay pag-ibig. Kasi habang gumagaling si Renato, habang lumalakas ang katawan niya sa tulong ng perang to, nararamdaman ko naman na lalong namamatay ang kaluluwa ko at ang pinakamatinding takot ko. Paano kung isang araw makauwi na ako? Paano ko siya hahagkan? Paano ko siya hahawakan nang hindi ko naaalala ang amoy ng pabango ni Mr. Fahad? Sa gabing yon, habang hinihintay ko ang tawag ni Mr. Fahad, mula sa kabilang silid, narinig ko ang malakas na ihip ng hangin sa labas, ang sandstorm. Ang ingay ng buhangin na humahampas sa bintana, parang mga maliliit na daliri na gustong pumasok at kaladkarin ako palabas. Doon ko napagtanto. Ang disyerto, hindi lang pala ito nasa labas. May disyerto na rin sa loob ko. At kahit anong dilig ko ng pera, hinding-hindi na ito muling sisibol. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang balita na hindi ko inaasahan. Isang balita na nagpabago sa lahat ng plano ko at nagparamdam sa akin na ang lahat ng sakripisyo ko ay baka isa palang malaking pagkakamali. Ang balitang yon ay hindi tungkol sa kamatayan, hindi pa sa oras na iyon. Pero sa bigat ng naramdaman ko, parang mas nanaisin ko pang gumuho na lang ang buong villa ni Mr. Fahad kaysa marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ni Merly. "Te, nakauwi na si Renato sa bahay," bungad niya sa tawag. Sabi ng doktor, milagro raw ang bilis ng paggaling niya. Nakakatayo na siya, te. Konting alalay na lang. Baka makalakad na ulit siya bago matapos ang taon. Dapat masaya ako. 'Di ba? Dapat nagtatalon ako sa tuwa dahil sa wakas. Nagbunga ang lahat ng trabaho ko rito. Pero bakit ganoon? Sa halip na ligaya, ang naramdaman ko ay isang matinding takot.
Isang takot na parang malamig na kamay na humahawak sa leeg ko. Kasi ang ibig sabihin ng pag-uwi ni Renato, kailangan ko na ring mag-isip tungkol sa pag-uwi ko. Salamat sa Diyos, pilit kong sabi. Ang boses ko ay parang tuyong dahon na nadudurog. Kumusta siya? Anong sabi niya? Yun na nga eh. Sobrang saya niya. Pero, huminto si Merly. Nagtatanong siya, Sabi niya, paano raw tayo nakakuha ng ganoon kalaking pera? Kasi alam niyang hindi sapat ang sahod mo para sa surgery, sa ICU, at sa mga gamot na binili natin. Tinatanong niya kung nangutang ka ba raw sa Bombay o sa mga lending dyan sa Riyadh. Doon ako napatitig sa remittance slip na nasa ibabaw ng lamesa ko. Yung piraso ng papel na nagpapatunay na nagpadala ako ng halos 100,000 piso sa loob lang ng 2 buwan. Sa mata ng pamilya ko, bayani ako. Sa mata ni Renato, isang milagro ako. Pero sa mata ko, isa akong malaking kasinungalingan. Sabihin mo nag-advance ako sa amo ko. Sagot ko. Sabihin mo mabait ang amo ko. Pinautang ako at kakaltasan na lang sa sahod ko sa susunod na 3 taon. Isang kasinungalingan para takpan ang isa pang kasinungalingan. Hanggang sa naging parang bundle ng sinulid na buhol-buhol na ang buhay ko. Hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang totoo at kung saan nagtatapos ang gawa-gawa. Nang gabing yon, habang nililinis ko ang kristal na chandelier sa sala, lumabas si Mr. Fahad mula sa kanyang opisina. Hindi siya nakasuot ng thobe. Nakasuot lang siya ng itim na silk robe. At sa kamay niya, may hawak siyang isang maliit na box ng alahas. I heard your husband is home, sabi niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Siguro ay naririnig niya ang mga pag-iyak ko sa gabi. O baka sadyang matalas lang ang pakiramdam niya. Oho sir, salamat po sa tulong niyo, sabi ko habang nakayuko. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata niya. Sa tuwing tinitingnan ko siya, nakikita ko ang lahat ng gabing isinuko ko ang sarili ko. So what is the plan, Tessa? Lumapit siya. Now that he is okay, are you going back to him? Hindi ako nakasagot. Ang plano? Ang plano ko ay magtrabaho lang. Ang plano ko ay mabuhay lang. Pero sa bawat haplos ni Mr. Fahad sa balikat ko, nararamdaman ko na parang hindi na ako makaalis. Hindi dahil sa gusto ko siyang makasama, kundi dahil parang nawalan na ako ng karapatang bumalik sa asawa ko. Binuksan niya ang box. Isang kwintas na may pendant na diamante. Kumikinang yon sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. You are a beautiful woman, Tessa. You don't belong in a small village in the Philippines. You belong here. With me. Pabulong niyang sabi. Doon ako kinilabutan. Kasi sa unang pagkakataon, hindi na transaksyon ang nararamdaman ko sa kanya. Naging pagmamay-ari na. Gusto niyang bilhin hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang kinabukasan ko. May pamilya po ako, sir. Ulit ko, parang sirang plaka. A family that you bought with my money. Sagot niya nang may kasamang tipid ng ngiti. Isipin mo, Tessa, kung babalik ka sa kanila, anong sasabihin mo? Paano mo siya titingnan sa mata habang alam mong bawat hininga niya ay utang sa akin? Tumagos yung mga salita niya sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Iyon ang katotohanang ayaw kong harapin. Na bawat hakbang ni Renato, bawat pintig ng puso niya, ay may tatak ni Mr. Fahad. Paano ako babalik sa isang buhay na ako mismo ang sumira? Nang gabing yon, tumawag si Renato. Sa unang pagkakataon, mula nang maaksidente siya na ang mismong humawak ng phone. Miss na kita, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal, puno ng pananabik. Pag-uwi mo, hindi na kita palalabasin ng bansa.
Kahit magdildil tayo ng asin, basta magkakasama tayo. Mahal na mahal kita, Tessa. Ikaw ang nagligtas sa akin. Habang nagsasalita siya, nakatingin ako sa kwintas na diamante na iniwan ni Mr. Fahad sa lamesa ko. Umiiyak ako ng walang tunog. Ang sakit-sakit pakinggan ng salitang, "Mahal kita," mula sa taong pinagtataksilan mo. Kahit na sabihin mong ginawa mo yon para sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na, "Renato, huwag mo akong mahalin. Hindi ako ang babaeng iniwan mo 3 taon na ang nakakaraan. Ang Tessa na mahal mo, namatay na sa disyerto. Pero ang nasabi ko lang, mahal din kita pa. Magpahinga ka na." Pagbaba ko ng phone, tumingin ako sa bintana. Ang ganda ng Riyadh sa gabi. Puno ng mga ilaw. Pero sa gitna ng lahat ng kinang na yon, naramdaman ko ang pinakamatinding kalungkutan. Isang kalungkutan na walang halaga ng diamante ang makakagamot. Kasi doon ko napagtanto ang isang malupit na biro ng tadhana. Nailigtas ko nga ang buhay ni Renato, pero sa proseso, habang buhay ko namang pinatay ang pagkakataon naming maging masaya. At ang hindi ko alam, habang nagpaplano si Renato para sa aming muling pagkikita, may isang lihim pa palang sasabog. Isang lihim na hindi galing sa akin, kundi galing sa Pilipinas. Na magpaparamdam sa akin na ang lahat ng dumi na tiniis ko ay baka wala ring saysay sa huli. Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pero sa sitwasyon ko, ang katotohanan ay parang isang malaking pader na gumuho at itimbun ako ng buhay. 1 linggo matapos ipadala ni Mr. Fahad ang diamante. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga damit sa walk-in closet ng asawa niya, tumawag ulit si Merly. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang dalang balita ng pasasalamat. Ang boses niya ay nanginginig. Parang isang bata na takot mapagalitan. Huwag kang mabibigla, simula niya. May hindi kami sinabi sa'yo. Huminto ako sa pagtitiklop. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Yung kabog na nararamdaman mo bago ka mahulog sa hagdan. Ano yon, Merly? Diretsuhin mo ako. Anong nangyari kay Renato? Yung operasyon, maayos naman talaga yung pagkakagawa. Pero yung doktor, kinausap kami ni Junjun kahapon. Hindi raw pala lahat ng pinsala ay nakuha sa surgery. May nakita silang komplikasyon sa puso niya, Sabi nila, matagal na raw yon. Hindi lang napansin dahil sa aksidente. Napaupo ako sa carpeted na sahig ng closet. Ang bango ng mga designer bags sa paligid ko ay parang biglang naging amoy ng gamot at formalin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Sabi ng doktor, yung surgery na binayaran natin, yung lahat ng perang ipinadala mo, pansamantala lang yon, para lang makauwi siya. Pero yung totoo, humihina na ang puso ni Renato. Ang sabi nila, buwan na lang ang binibilang niya. Ayaw naming sabihin sa'yo kasi alam naming nagpapakamatay ka dyan sa trabaho para lang may maipadala. Nabitawan ko ang cellphone ko. Buwan na lang, parang may humampas sa dibdib ko ng isang malaking tipak ng yelo. Buwan na lang ang itatagal ng buhay ng lalaking ipinagpalit ko ang aking dangal para lang maisalba. Buwan na lang ang itatagal ng lalaking dahilan kung bakit ako pumapasok sa silid ni Mr. Fahad gabi-gabi. Natawa ako. Isang tawa na puno ng pait at baliw na galit. Anong klaseng biro ito, Diyos ko? Ibinenta ko ang kaluluwa ko para sa isang buhay na hiram na lang pala? Ibinigay ko ang lahat, ang pagkatao ko, ang konsensya ko, ang pagiging asawa ko, para lang sa ilang buwan
Doon ko tiningnan ang mga kamay ko. Nanginginig sila. Tiningnan ko ang diamante sa lamesa na kumikinang pa rin. Parang nang uuyam sa akin. Ang bawat kislap nito ay parang nagsasabing, "Tingnan mo, Tessa, talo ka pa rin. Sa huli, kahit anong dumi ang yakapin mo, hindi mo kayang dayain ang tadhana." Pumasok si Mr. Fahad sa closet. Nakita niya akong nakaupo sa sahig, umiiyak habang tumatawa. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa aking balikat. "What happened, Habibi?" Tanong niya. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Hindi ako nahiya. Ang nakita ko lang ay ang lalaking naging instrumento ng aking pagkakasala at ang lalaking naging tanging pag-asa ko sa gitna ng kawalan. "He is dying," sabi ko sa kanya. "After everything, he is still dying." Hindi sumagot si Mr. Fahad. Sa halip, hinilan niya ako patayo at naramdaman ko ang yakap niya. Isang yakap na dapat ay nandidiri ako. Pero sa sandaling yon, iyon lang ang nag-iisang bagay na pumipigil sa akin para hindi tuluyang gumuho. "Then stay here," bulong niya sa tenga ko. "Why go back to a ghost? Stay here with me. I can give you a life where you don't have to sacrifice anything anymore." Stay, manatili sa Riyadh. Maging anino sa palasyong ito. Kalimutan ang Pilipinas. Kalimutan ang asawang malapit ng mamatay. Kalimutan ang mga anak na ang tingin sa akin ay isang hero. Iyon na ba ang kabayaran? Ang maging isang gintong bilanggo habang buhay dahil hindi ko na kayang harapin ang katotohanan sa amin? Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natili sa yakap na yon. Pero sa loob ng isip ko, naririnig ko ang boses ni Renato. "Ikaw ang nagligtas sa akin, Tessa. Naglitas." Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Dahil sa pagtatangka kong iligtas siya, mas lalo ko lang kaming nilunod pareho. "Kailangan kong umuwi," sabi ko sa gitna ng hikbi. "Kailangan ko siyang makita." "Even if it means losing all this?" Tanong ni Mr. Fahad. Itinuro ang luho sa paligid. "Even if it means going back to poverty and a dying man?" "Kahit na," sagot ko. Pero habang sinasabi ko yon, may isang bahagi ng puso ko ang alam na ang pag-uwi ko ay hindi isang masayang pagbabalik. Ang pag-uwi ko ay ang simula ng aking sentensya. Paano ko haharapin ang isang taong mamamatay na naniniwalang ako ay isang santo, habang ang bawat hibla ng suot ko at bawat sentimo sa bulsa ko ay amoy ng pagtataksil? Nang gabing yon, sinimulan kong ipak ang gamit ko. Pero sa bawat damit na inilalagay ko sa maleta, parang may kung anong bumabara sa lalamunan ko. Hanggang sa narinig ko ang huling tawag ni Renato bago ako sumakay ng eroplano kinabukasan. "Ma, excited na kaming lahat," sabi niya. Ang boses niya ay mahina, parang kandilang malapit nang maubos ang mitya. "Salamat ha, dahil sa'yo, nagkaroon ako ng pangalawang buhay. Hindi ko na mahintay na mayakap ka." Binaba ko ang phone. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng banyo ng airport. Ang babaeng nakikita ko, hindi ko na siya kilala, at doon ko itinanong sa sarili ko, sino ang mas mapalad? Si Renato na mamamatay ng may payapang puso dahil naniniwala siyang mahal ko siya? O ako na mabubuhay ng matagal, pero gabi-gabing papatayin ng sarili kong lihim? Pagbaba ko sa airport, sinalubong ako ng malagkit at mainit na hangin ng Maynila. Iba to sa tuyong init ng Riyadh. Dito, parang niyayakap ka ng pawis at usok ng diip. Pero sa halip na gumaan ang loob ko
Dahil nasa sarili na akong bayan, lalo lang bumigat ang bawat hakbang ko. Hawak-hawak ko ang passport ko na parang ebidensya ng isang krimen. Nakasakay ako sa taxi pauwi sa amin. Pinapanood ko ang mga pamilyar na kalsada, ang mga punong-puno ng alikabok, ang mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada na walang suot na tsinelas. Dati, ang pangarap ko lang ay makauwi at makitang maayos ang lahat. Pero ngayong narito na ako, parang gusto kong bumalik sa eroplano. Parang mas madaling magpanggap na santo kapag may ilang libong kilometro ang layo mo sa mga taong pinagsisinungalingan mo. Pagdating ko sa harap ng aming maliit na bahay, nakita ko ang isang banner na gawa sa Manila paper. "Welcome home, Nay! Our hero!" Sulat kamay yon ng bunso ko. May mga balat ng candy sa paligid at amoy ng nilagang manok, ang paborito ko. Lumabas si Renato mula sa pinto. Huminto ang mundo ko. Nakatayo siya, pero gumagamit ng saklay. Ang itim ng buhok niya ay nahaluan na ng puti. Ang maton niyang balikat noon, ngayon ay parang bumagsak na. Pero ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa. Isang tuwa na wala ni katiting na pagdududa. "Tessa," tawag niya. Tumakbo ang mga anak ko sa akin. Yumakap ng mahigpit. "Nay! Nay! Buti nakauwi ka na." Pero ang tingin ko, nanatili kay Renato. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Noong hinawakan niya ang kamay ko, muntik na akong mapahikbi. Ang mga kamay niya na dati ay magaspang at puno ng kalyo, ngayon ay malambot na at medyo nanginginig. At ang pinakamasakit, yung singsing namin sa kasal. Maluwag na sa daliri niya dahil sa sobrang pagpayat. "Salamat, Ma," bulong niya habang niyayakap ako. "Salamat at binalikan mo pa ako." Sa gabing yon, habang natutulog na ang mga bata, nakahiga kami sa aming lumang kama. Ang kulambo namin ay may maliit na butas sa sulok. Ang ingay ng electric fan na pumapalo sa hangin ay tanging naririnig sa silid. Amoy na amoy ko ang gamot na ipinapahid sa likod ni Renato. "Ma!" tawag niya sa dilim. Minsan, hindi ako makapaniwala. Sabi ng doktor, wala na raw akong pag-asa noon. Pero sabi ni Merly, hindi ka raw sumuko. Nag-double job ka raw, nagpuyat, para lang maipadala yung pambayad sa ospital. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, siguro matagal na akong nasa ilalim ng lupa. Hinaplos niya ang braso ko. "Pasensya ka na, ha? Kinuha ko yung dangal mo bilang asawa dahil naging pabigat ako. Napilitan kang magpakapagod ng sobra dahil sa akin." Dangal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya, "Renato, hindi pagod ang kinuha mo sa akin. Hindi pawis ang ibinayad ko. Kaluluwa ko yung isinugal ko." Pero nanatili akong tahimik. Sa dilim, nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso niya sa likod ko. Ang pusong sabi ni Merly ay buwan na lang ang itatagal. "Hindi ka pabigat pa," sabi ko. Ang boses ko ay parang galing sa isang banyaga. "Gagawin ko ang lahat para sa'yo." At doon ko napagtanto ang pinakamalupit na parte ng kwento ko. Binigyan ko siya ng ilang buwan pang buhay, pero ang buhay na yon ay nakatayo sa isang pundasyon ng lihim. Gabi-gabi, bawat ubo niya, bawat paghinga niya, ay nagpapaalala sa akin kay Mr. Fahad. Bawat pagkaing isinusubo niya na binili ng perang yon, parang laso na dumadaloy din sa akin. "Mahal na mahal kita, Tessa," sabi niya bago siya tuluyang makatulog. Nanatili akong dilat. Nakatingin sa kisame. Iniisip ko, kung sasabihin ko ba ang totoo ngayon, mamamatay ba siya sa sakit ng puso o mamamatay siya sa galit?
At alin ang mas madali? Ang ibaon siya sa lupa na naniniwalang bayani ako o ang ibaon siya na alam ang katotohanan? May kinuha ako sa bulsa ng bag ko. Isang maliit na bote ng pabango na ibinigay ni Mr. Fahad bago ako umalis. Inispray ko yon sa hangin. Ang amoy ng oud at karangyaan ay humalo sa amoy ng katol at Vicks sa loob ng kwarto namin. Doon ko naramdaman ang tunay na distansya. Kahit na magkatabi kami ni Renato sa kama, nasa Riyadh pa rin ang puso ko. Hindi dahil mahal ko si Mr. Fahad, kundi dahil doon ko iniwan ang babaeng malinis ang konsensya. Paano ka magsisimula ulit kapag ang bawat salamat ng asawa mo ay parang latigo na humahagupit sa likod mo? Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng gamit, nakita ni Renato ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng maleta ko. Isang bagay na hindi ko dapat na iuwi. Isang bagay na magbibigay ng duda sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Hinawakan ni Renato ang maliit na velvet box. Kulay asul na madilim, yung tipong makikita mo lang sa mga display window sa malalaking mall sa Makati na hindi namin mapasukan dati. Nakita niya yon sa ilalim ng mga nakatuping kumot na dinala ko mula sa Riyadh. Ma, ano to? Tanong niya. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga tsinelas sa labas ng pinto. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Yung kaba ko hindi na lang basta kaba. Para na siyang malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. Pumasok ako sa kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang box na, yun. Yung box na naglalaman ng kwintas na diamante na ibinigay ni Mr. Fahad bago ako umalis. Ah, yan ba? Sabi ko. Pilit kong pinapatatag ang boses ko, pero naririnig ko ang panginginig nito. Ano yan? Regalo ng madam ko. Alam mo naman, paborito nila ako doon kasi mabilis akong kumilos. Binuksan ni Renato ang box. Sa loob ng maliit at madilim naming kwarto, parang naging masyadong maliwanag ang diamante. Kumikislap ito, sumasalamin sa bawat galaw ng nanginginig niyang mga kamay. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, na dati ay puno lang ng pasasalamat, ngayon ay may halong pagkalito. Diamante to, di ba? Bulong niya. Tessa, kahit hindi ako nakapag-aral ng mataas, alam ko kung ano ang mahal. Ang sabi mo, nag-advance ka sa sahod para sa operasyon ko. Ang sabi mo, baon tayo sa utang sa amo mo sa susunod na 3 taon. Pero bakit binigyan ka pa niya ng ganito? Mabait nga sila, Renato. Giit ko. Gusto lang nilang pasalamatan ako sa serbisyo ko. Nanatili siyang tahimik. Tinitigan niya yung kwintas. Alam ko ang tumatakbo sa isip niya. Hindi siya tanga. Ang asawa ko, bago siya na aksidente, ay isang foreman. Marami na siyang nakasalamuhang tao. Alam niya ang pagkakaiba ng mabait sa sobrang bait. Magkano to? Tanong niya ulit. Hindi ko alam pa. Regalo nga lang, di ba? Dahan-dahan niyang isinara ang box. Ibinaba niya yun sa kama, sa pagitan naming dalawa. Biglang naging parang pader, yung maliit na box na yun. Tessa, tumingin ka sa akin. Hindi ko kaya. Tumingin ako sa electric fan na maingay na umiikot. Tumingin ako sa butas ng kulambo. Kahit saan, huwag lang sa mga mata niya. Kasi natatakot ako na kapag nagtama ang paningin namin, mababasa niya ang lahat ng gabi na isinuko ko ang sarili ko kay Mr. Fahad. Mababasa niya ang bawat dumi, bawat desisyon, at bawat kasinungalingan. Tessa, tumingin ka sa akin, ulit niya. Mas seryoso na ang boses niya ngayon. Noong lumingon ako,
Nakita ko ang luhang dahan-dahang pumapatak sa pisngi niya. Sapat na. Yung iniligtas mo ang buhay ko. Pero sana hindi mo ibinigay pati ang sarili mo. Napaatras ako. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Anong pinagsasabi mo, Renato? Para sa pamilya natin, ang lahat ng ginawa ko. Para sa'yo. Para mabuhay ka. Buhay nga ako, Tessa, sabi niya. Ang boses niya ay basag na basag. Pero sa tuwing tinitingnan kita, nararamdaman ko na parang pinapatay kita araw-araw. Yung pera, yung diamante, sa tingin mo ba magagawa kong isuot yan sa'yo o ipambili ng pagkain nang hindi ko naiisip kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa mo? Hindi mo naiintindihan. Sigaw ko. Sa wakas ay bumigay na ang damdamin ko. Nandoon ako sa Riyadh mag-isa. Wala akong mahinga ng tulong. Ang pamilya mo, ang mga kapatid mo, lahat sila tumalikod. Ang doktor ang sabi kailangan ng pera ngayon din o mamamatay ka. Anong gusto mong gawin ko? Panoorin kang mamatay dahil lang sa pride ko? Panoorin ang mga anak nating maging ulila dahil lang sa gusto kong manatiling malinis? Napahagulhol ako. Napaupo ako sa sahig, sa tabi ng kama. Ginawa ko yun kasi mahal kita, Renato. Ginawa ko yun kasi hindi ko kayang mawala ka. Lumapit siya sa akin. Kahit mahina, bumaba siya mula sa kama at naupo rin sa sahig. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pero sa pagkakataong ito, ang yakap niya ay hindi na nakakaginhawa. Para itong yakap ng dalawang taong nalulunod na kahit anong kapit sa isa't isa ay alam nilang pareho silang hihilahin ng agos pababa. Patawad ma, bulong niya habang umiiyak din. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil kailangan mong dalhin ang krus na to para sa akin. Doon ko napagtanto ang pinakamasakit na bahagi. Alam na niya. Siguro alam na niya noon pa. Ayaw lang niyang tanggapin. Pero ngayong nandito na sa harap namin ang ebidensya, wala na kaming matataguan. Ang aming pagsasama na dati ay puno ng tiwala, ngayon ay nabahiran na ng isang malaking sana. Sana hindi na lang ako umalis. Sana namatay na lang siya. Sana hindi ganito ang naging kabayaran. Sa sumunod na mga araw, naging tahimik ang bahay. Masakit na katahimikan. Kumakain kami ng sabay, nanonood ng TV. Pero hindi na kami nag-uusap tungkol sa hinaharap. Paano ka nga naman mag-uusap tungkol sa hinaharap kung ang kasalukuyan mo ay puno ng lamat? Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Renato, tumunog ang phone ko. Isang international number. Alam ko kung sino yon. Si Mr. Fahad. Hindi ko sinagot. Pero ang text na sumunod ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Tessa, I know you are with him. But remember, the heart clinic in Manila called me. The balance for the next treatment is due. Do you still want me to help him stay alive? Napatingin ako kay Renato na mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Ang puso niya, ang pusong itatagal na lang ng ilang buwan kung hindi matutuloy ang mga maintenance treatment. Doon ko binitawan ang phone ko. Napatingala ako sa kisame at napangiti ng mapait. Ito na pala ang impyerno. Ang impyerno ay hindi yung nasusunog ka sa apoy. Ang impyerno ay yung paulit-ulit kang kailangang pumili sa pagitan ng pag-ibig at ng kasalanan. At kahit ano tong piliin mo, talo ka pa rin. Nanatili akong nakatitig sa screen ng cellphone ko. Sa dilim ng kwarto namin, ang liwanag ng phone ay parang isang uling na dumidikit sa balat ko. Masakit, nakakapaso, pero hindi ko mabitawan. Do you pa rin want me to help him stay alive? Isang pangungusap lang yan. Pero ang bigat,
Parang buong mundo ang nakadagan sa akin. Binabasa ko yung text ni Mr. Fahad habang naririnig ko ang mababaw at medyo maugong na hininga ni Renato sa tabi ko. Yung hiningang yon, bawat isa yon, may katapat na dolyar. Bawat tibok ng puso niya, may katumbas na gabing isinuko ko sa Riyadh. Hindi ko na malayang umiiyak na naman pala ako. Hindi yung iyak na may hagulhol, kundi yung iyak na parang gripo lang na naiwang nakabukas. Tahimik, tuloy-tuloy, hanggang sa mabasa na yung unan ko. Ma, gising ka pa? Nagulat ako. Mabilis ko pang itinago yung phone sa ilalim ng unan ko. Lumingon ako kay Renato. Kahit madilim, aninag ko ang balangkas ng mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig ng mga daliri niya. Parang yelo. Oho pa, uminom lang ako ng tubig. Pagsisinungaling ko. Sanay na ako, di ba? Ang bilis ko nang makagawa ng kwento. Hindi ako makatulog, sabi niya. Ang boses niya ay mahina. Parang telang manipis na malapit ng mapunit. Iniisip ko yung diamante. Ma, ibalik na natin yon. Ibenta natin, tapos ibayad natin sa utang mo sa amo mo. Ayaw kong mamatay na alam kong may utang ka pang kailangang bayaran ng dahil sa akin. Napapikit ako ng mariin. Doon ako nadurog. Gusto kong sumigaw na, Renato, hindi sapat ang diamante para bayaran ang utang na to. Ang utang ko, hindi nababayaran ng ginto. Nababayaran to ng bawat hininga ko na hindi na sa akin pag-aari. Pero ang sinabi ko lang, matulog ka na pa. Maayos din ang lahat. Huwag mo nang isipin yon. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay para maglaba. Isang tambak na damit. Yung mga t-shirt ni Renato na maluluwag na sa kanya. Yung mga uniforme ng mga bata. Habang kinukuskus ko ang mantsa sa kwelyo, yung text ni Mr. Fahad ang nasa isip ko. Anong klaseng buhay to? Para akong naglalakad sa isang tali na kahit anong ingat ko, alam kong mahuhulog ako. Kung sasagutin ko si Mr. Fahad at hihingi ulit ng tulong para sa maintenance ng puso ni Renato, kailangan kong bumalik sa Riyadh. Kailangan kong bumalik sa silid na yon. Pero kung tatanggihan ko siya, paano si Renato? Papanoorin ko ba siyang unti-unting manghina hanggang sa tumigil ang puso niya dahil lang sa dangal ko? Doon ko napagtanto. Wala na palang dangal para sa mga taong tulad kong hikahos. Ang dangal, para lang yan sa mga taong may sapat na pagkain sa lamesa at may pambayad sa ospital. Para sa aming mga kapitpatalim, ang dangal ay isang luho na hindi namin kayang bilhin. Tumayo ako at kinuha ang phone ko sa bulsa ng duster ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype. Sir, please, help us one last time. I will do anything. Just don't let his heart stop. Pagpindot ko ng send, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na umihip. Napatingin ako sa sampayan. Ang puting kumot na isinampay ko, sumasayaw sa hangin, parang isang bandila ng pagsuko. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Renato na nakaupo sa hapagkainan. Pinapanood ang mga anak naming nag-aalmusal. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na puno ng tiwala. Isang ngiti na nagsasabing, Salamat Tessa, dahil nandito ka na. Pero sa loob-loob ko, alam ko. Hindi na ako talaga nakauwi. Ang katawan ko lang ang nandito sa Pilipinas. Pero ang kaluluwa ko, nakatali na sa isang kontrata sa Riyadh na walang katapusan. Nang hapon na yon, may kumatok sa pinto namin. Isang lalaking nakabarong. May dalang folder. Mrs. Tessa Santos, galing po ako sa Heart Center. May nag-deposit po ng pondo
para sa susunod na 6 na buwang gamutan ni Mr. Renato Santos. Tumingin sa akin si Renato. Ang muka niya ay puno ng pagtataka at takot. Ma, paano? Sabi mo wala na tayong pera? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa labas, sa tuyong lupa ng bakuran namin. Sabi ko sa'yo pa, mabait ang amo ko. Huwag ka nang magtanong. Ang mahalaga, mabubuhay ka. Tumayo si Renato. Kahit nanginginig ang mga binti, lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Tinitigan niya ako sa mata. Yung titig na parang gustong hukayin ang lahat ng itinatago ko. Tessa, mahal mo ba ako? Tanong niya. Ang simpleng tanong na, yun, parang 1,000 kutsilyo. Mahal kita, Renato. Kaya ko nga ginagawa to. Sagot ko. Pero mahal mo pa ba ang sarili mo? Dagdag niya. Doon ako nawalan ng sagot. Kasi ang totoo, matagal ko na ring kinalimutan kung sino ang babaeng nasa harap niya. Ang tanging natira na lang ay isang makina. Isang makinang kumikita ng pera. Isang makinang nagliligtas ng buhay. Pero isang makinang wala nang nararamdaman, kundi pagod at hiya. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamot ni Renato, may nakita akong papel sa ilalim ng unan niya. Isang sulat. Sulat na hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. At doon ko nalaman ang balak niyang gawin. Isang desisyon na hinding-hindi ko naisip na kaya niyang gawin. Para lang palayain ako sa utang ko. Dahan-dahan kong kinuha yung papel mula sa ilalim ng unan ni Renato habang nasa banyo siya. Nanginginig ang mga kamay ko. Halos mapunit ko yung gilid ng papel sa sobrang kaba. Isang punit na pahina mula sa lumang yellow pad ng mga bata. Ang sulat kamay niya, dati ay matatag at malinaw. Pero ngayon, bawat letra ay parang pilay. Nanginginig. Kumakapit sa bawat linya para lang hindi mahulog. Binasa ko ang unang linya. Mga anak, pasensya na kayo kung hindi na kayang lumaban ni Papa. Tumigil ang paghinga ko. Parang may humawak sa lalamunan ko at hindi ako makasigaw. Itinuloy ko ang pagbabasa habang ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa puso ko. Huwag ninyong pababayaan ang mama ninyo. Napakabuti niyang tao. Lahat ng tiniis niya, lahat ng dumi na kinuha niya sa katawan niya, para lang sa atin yon. Pero mga anak, hindi ko na kayang makitang unti-unting namamatay ang kaluluwa ng mama ninyo habang sinusubukan niyang buhayin ang katawan ko. Masakit ang mamatay, pero mas masakit ang mabuhay na alam kong bawat hininga ko ay ninanakaw ko sa dangal ng babaeng pinakamahal ko. Napaupo ako sa sahig. Ang lamig ng semento ay tumagos hanggang sa buto ko. Ibalik ninyo ang perang natitira. Sabihin ninyo sa kanya, ayaw ko na. Mas gusto ko pang mamatay na malaya tayo kaysa mabuhay na habang buhay tayong nakatali sa isang taong hindi naman tayo mahal. Pagod na ako, mga anak. Papalayain ko na ang mama ninyo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong itinupi ang papel at isiningit sa loob ng duster ko. Lumabas si Renato, nakasandal sa pader, hingal na hingal. Yung pawis sa noo niya ay malamig. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, hindi nalungkot ang nakita ko sa mga mata niya. Payapa na siya. Yung payapa na nakakatakot dahil alam mong nakapagdesisyon na siya. Ma, bakit ka nakaupo dyan? Tanong niya. Ang boses niya ay malambot. Parang hanging dumaan lang. Wala pa. May hinahanap lang ako, sabi ko. Pilit akong tumayo. Yung dumi sa duster ko, hindi ko na pinansin. Ang tanging nasa isip ko
ay ang mga gamot na nasa lamesa. Yung mga gamot na binili ng pera ni Mr. Fahad. Tiningnan ko yung mga bote ng bitamina, yung pampakapit ng tibok ng puso, yung mga maintenance na napakamahal. Isang hilera sila, parang mga sundalong nagbabantay sa buhay niya. Pero ngayon, nakita ko na ang balak niya. Hindi na siya umiinom ng gamot. Napansin ko na yung bilang ng tableta sa loob ng bote ay hindi nababawasan sa nakalipas na 2 araw. Itinatapon niya lang siguro sa lababo o itinatago sa ilalim ng higaan. Renato, tawag ko sa kanya. Lumingon siya. Ngumiti siya, yung ngiting nagustuhan ko noong dalaga pa ako. Mahal na mahal kita, Tessa. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari, para sa akin, ikaw pa rin yung pinakamalinis na babaeng nakilala ko. Gusto kong lumuhod sa harap niya. Gusto kong sabihin, Pa, inumin mo na yung gamot. Kahit anong dumi, tatanggapin ko. Basta huwag mo lang akong iwan. Pero alam ko, man, huli na. Ang pag-ibig ni Renato para sa akin ay naging isang uri ng parusa. Pinaparusahan niya ang sarili niya dahil sa tingin niya, siya ang dahilan kung bakit ako naging marumi. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Nakikinig ako sa bawat hininga niya. Bawat segundo, iniisip ko, ito na ba yung huli? Ito na ba yung sandaling titigil ang pusong ipinaglaban ko sa disyerto? Maya-maya, tumunog ang phone ko sa ilalim ng unan. Isang text mula kay Mr. Fahad. Tessa, the driver is coming to Manila next week to bring more cash. Just send me the confirmation. Tiningnan ko yung screen. Tiningnan ko si Renato. Sa sandaling yon, parang nakita ko ang sarili ko sa isang sangandaan. Sa kaliwa, ang pera ni Mr. Fahad na magpapatuloy ng hininga ni Renato pero habang buhay nasisira sa aming dalawa. Sa kanan, ang katahimikan at kamatayan na hinihiling ni Renato para sa aming kalayaan. Inisip ko ang sarili ko. Inisip ko yung Tessa na nangarap lang noon na magkaroon ng maliit na bahay at masayang pamilya. Nasaan na siya? Doon ko napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan. Nailigtas ko nga si Renato mula sa aksidente, pero pinatay ko naman siya sa hiya. Ang pag-ibig ko ay naging lason. Ang sakripisyo ko ay naging kulungan. Paano ka pipili kung ang buhay ng mahal mo ang nakataya, pero ang kapalit niyon ay ang mismong pagkatao mo? Hanggang sa isang iglap, naramdaman ko ang paggalaw ni Renato. Hinawakan niya ang kamay ko ng napakahigpit. Sobrang higpit. Parang natatakot siyang bitawan ako. Tapos, dahan-dahang lumuwag ang kapit niya. Pa, Renato? Tawag ko, walang sagot. Ang tanging narinig ko na lang ay ang ingay ng electric fan na tila humihingi rin ng hangin. At doon ko nalaman na ang sulat na yon ay hindi lang babala. Iyon na pala ang huling paalam ng isang lalaking piniling mamatay ng may dangal kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ng isang bawal na pag-ibig. Sinasabi nila, ang pinakamatinding ingay sa mundo ay hindi ang pagsabog o ang sigaw ng galit. Ang pinakamatinding ingay na narinig ko ay ang katahimikan sa loob ng kwarto namin ng gabing yon. Isang katahimikan na sumisigaw, bumibingi, at nanunumbat. Pa, Renato, bulong ko ulit. Dahan-dahan kong hinawakan ang leeg niya. Wala. Walang tibok. Wala ni katiting na hiningang lumalabas sa ilong niya. Yung init ng katawan niya na kanina lang ay nararamdaman ko. Ngayon ay parang unti-unting hinahigop ng gabi. Hindi ako nakasigaw agad. Hindi ako nakaiyak. Ang una kong ginawa, parang isang baliw, ay kinuha ko yung bote ng gamot sa lamesa.
Binuksan ko yon, kumuha ako ng isang tableta at pilit kong isinusubo sa kanya. Inumin mo to, Renato. Sige na, mahal ang gamot na to. Pinaghirapan ko to. Inumin mo. Pero ang mga labi niya ay nanatiling nakasara. Matigas. Maputla. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang mukha niya. Para siyang natutulog lang, pero may maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiti na nagsasabing, "Talo ka, Tessa." Sa huli, ako ang nagwagi. Doon ko binitawan ang bote ng gamot. Kumalat ang mga tableta sa sahig, gumulong sa ilalim ng kama, parang mga butil ng palay na wala ng silbi. Bakit? Tanong ko sa kanya, kahit alam kong hindi na siya sasagot. Bakit mo to ginawa? Nagpakababa ako. Naging dumi ako sa paningin ng ibang tao. Ibinigay ko ang lahat para lang humaba ang buhay mo. At itatapon mo lang ng ganito? Galit ang naramdaman ko. Isang nag-aalab na galit sa tadhana, kay Mr. Fahad, at kay Renato. Galit ako dahil ang sakripisyo ko ay nauwi sa wala. Ang lahat ng gabi ng pagtitiis ko sa Riyadh, ang bawat haplos ni Mr. Fahad na kailangan kong lunukin para lang may maipadala, ang bawat pagsisinungaling ko. Lahat yon, ginawa niyang walang saysay sa loob lang ng isang gabi. Inisip ko si Mr. Fahad. Inisip ko yung diamante. Inisip ko yung gintong pulseras. Gusto kong sunugin ang lahat ng yon. Kasi ang lahat ng karangyaang yon, hindi kayang tapatan ang isang desisyon ng isang lalaking mas piniling mamatay kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Narinig ko ang yabag ng paa sa labas. "Nay, bakit po ang ingay?" Si Junjun, ang panganay ko. Doon lang bumuhos ang luha ko. Doon ko lang naramdaman ang tunay na lamig. Niyakap ko ang malamig na katawan ni Renato at humagulhol ako. Isang hagulhol na hindi lang para sa pagkamatay ng asawa ko, kundi para sa pagkamatay ng sarili ko. Pumasok ang mga bata. Nakita nila ako. Nakita nila ang papa nila. Ang sigawan, ang iyak ng mga bata, ang pagdating ng mga kapitbahay, lahat yon ay parang isang panaginip na lang sa akin. Nakaupo lang ako sa sulok, yakap ang sarili ko. May lumapit sa akin, si Merly. "Te, anong nangyari? Yung gamot ba? Hindi ba uminom?" Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang yung yellow pad na nakatago sa duster ko. Yung sulat ni Renato. Iyon ang huling sandata niya laban sa akin. Iyon ang paraan niya para sabihing, "Tessa, pinatawad kita. Pero hindi ko kayang mabuhay kasama ang katotohanan." Paglipas ng ilang oras, tumunog ang phone ko sa bulsa ko. Isang notification. Notification ng pagpasok ng pera sa bank account ko. Galing kay Mr. Fahad. Natawa ako ng mahina sa gitna ng lamay. Isang tawang parang baliw. Dumating ang pera. Dumating yung tulong. Pero ang taong dapat paggamitan nito, nasa loob na ng kabaong. Huli na ang lahat. Doon ko napagtanto ang pinakamasakit na aral sa buhay ko. Hindi lahat ng sakripisyo ay nagbubunga ng mabuti. Minsan, sa kagustuhan nating iligtas ang mga taong mahal natin, mas lalo lang natin silang sinasaktan. Kasi hindi naman laging buhay ang pinakamahalaga sa isang tao. Minsan, mas mahalaga ang tingin nila sa sarili nila kapag humarap sila sa salamin. At ako? Wala na akong salamin na matititigan. Sa bawat condolence na natatanggap ko, sa bawat napaka-hero mo, Tessa, na naririnig ko mula sa mga kamag-anak, lalong nadaragdagan ang dumi na nararamdaman ko. Kasi alam ko ang totoo.
Alam ko na ang asawa ko ay hindi namatay dahil sa sakit. Namatay siya dahil sa pag-ibig ko na hindi na niya kayang pasanin. Paano ka magpapatuloy sa buhay kung ang bawat tingin ng mga anak mo ay nagpapaalala sa'yo ng isang krimen na walang nakakaalam kundi ikaw at ang isang lalaking nasa libu-libong kilometro ang layo? Ang burol ni Renato ang pinakamagarbo sa aming baryo. Lahat ng tao humahanga. Ang puting kabaong na may gintong ukit, ang dambuhalang mga bulaklak na halos mapuno ang aming maliit na sala, ang pagkain na walang katapusan para sa mga nakikiramay, lahat yon, pera ni Mr. Fahad ang may gawa. Napakaswerte ni Renato sa Yotesa, sabi ng isang kumare ko habang humihigop ng kape. Nagpakamatay ka sa Riyadh para lang mabigyan siya ng ganito kagandang hantungan. Isa kang huwarang asawa. Ngumiti lang ako. Isang tipid ng ngiti na halos mapunit ang labi ko sa pait. Gusto kong sumigaw sa gitna ng maraming tao. Gusto kong sabihin sa kanila, huwag ninyong purihin ang kabaong na to. Ang kabaong na to ang nagsilbing resibo ng pagbebenta ko sa sarili ko. Ang bawat kandilang nakasindi dyan, amoy ng kasalanan. Pero nanatili akong tahimik. Nakaupo sa tabi ng kabaong, tinitingnan ang mukha ni Renato sa likod ng salamin. Doon ko napansin ang isang maliit na detalye na hindi nakita ng iba. Sa suot niyang barong, yung barong na binili ko rin mula sa Riyadh, may maliit na mantsa ng tinta sa bulsa. Siguro galing yun sa ballpen na ginamit niya noong isinulat niya ang huling sulat niya para sa amin. Yung sulat na yun, tinago ko. Hindi ko ipinakita kahit kanino. Iyon ang naging lihim naming dalawa. Iyon ang naging legacy niya sa akin. Isang paalala na kahit anong dami ng pera ang hawak ko, talo pa rin ako sa laban ng prinsipyo. Nang matapos ang libing, noong wala na ang mga tao at tanging mga tuyong talulot na lang ng bulaklak ang naiwan sa sahig, tumunog muli ang phone ko. Si Mr. Fahad. Hindi na text. Tawag na. Sinagot ko. Tessa, I heard about your husband. I'm sorry. Ang boses niya, malamig at kalmado pa rin, parang walang nangyari. Now that he's gone, you have no reason to stay there. Come back to Riyadh. I will take care of you. You don't have to work as a maid anymore. Just be with me. Tiningnan ko ang mga anak ko na natutulog sa sahig. Pagod na pagod sa ilang araw na lamay. Tiningnan ko ang bakanteng pwesto sa kama kung saan dati ay katabi ko si Renato. Hindi na ako babalik, sir. Sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Walang pag-aalinlangan. But the debt, Tessa, the money I sent for the funeral, the hospital, bayad na yun, sir. Putol ko sa kanya. Bayad na yun ng lahat ng gabing hindi ko na mabubura sa isip ko. Bayad na yun ng buhay ng asawa ko na mas piniling mamatay kaysa tanggapin ang tulong mo. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Pinatay ko ang phone. Inalis ko ang SIM card at dahan-dahan ko itong ginupit gamit ang gunting na pangtahi ni Mama. Yung maliliit na piraso ng plastik, itinapon ko sa basurahan kasama ng mga balat ng kendi at upos ng sigarilyo mula sa lamay. Pero alam ko, hindi ganoon kadaling itapon ang lahat. May iniwan si Mr. Fahad na hindi ko kayang gupitin. Ang diamante at ang perang natira sa bank account ko. Noong una, gusto kong sunugin. Gusto kong itapon sa ilog. Pero noong tiningnan ko ang panganay ko, si Junjun, na malapit ng magkolehiyo, at ang bunso ko na kailangan ng bagong sapatos, napatigil ako. Doon ko natutunan ang pinakamasakit na kompromiso. Ginamit ko ang pera.
Ginamit ko ang diamante para pag-aralin ang mga anak ko. Ang bawat diploma na nakuha nila, ang bawat tagumpay na nakamit nila, alam ko ang pinagmulan. Alam ko na ang kinabukasan nila ay itinayo sa guho ng aking pagkatao. Ilang taon na ang lumipas. Matanda na ako ngayon. Si Junjun ay isa ng engineer. Ang bunso ko ay guro na. Maayos ang buhay namin. Wala na kaming utang. Pero hanggang ngayon, tuwing sasapit ang gabi at tahimik ang paligid, naririnig ko pa rin ang tunay na ingay ng disyerto. Minsan, pumupunta ako sa sementeryo, sa puntod ni Renato. Nililinis ko ang damo, nagtitirik ako ng kandila. Kinakausap ko siya sa isip ko. Pa, galit ka pa ba? Tanong ko. Walang sumasagot. Tanging ang ihip lang ng hangin ang naririnig ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba ang ginawa ko. Kung mas mabuti bang hinayaan ko siyang mamatay noon pa nang hindi nababahiran ang aming dangal, o kung tama lang na naging marumi ako para lang magkaroon ng kinabukasan ang mga anak namin. Siguro, walang tamang sagot. Siguro sa mundo nating ito, kailangan mong pumili kung anong klaseng sugat ang kaya mong dalhin habang buhay. Ang sugat ko, hindi ito nakikita ng iba. Hindi ito nagdurugo. Pero tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko nakikita ang hero na sinasabi ng mga kapitbahay ko. Ang nakikita ko lang ay isang babaeng natutong mabuhay sa dilim para lang makakita ng liwanag ang iba. Isa lang ang sigurado ko. Kung tatanungin ako ng Diyos pagdating ng panahon kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon, hindi ako magsisinungaling. Sasabihin ko ang totoo. At ang katotohanan yon ay mas komplikado kaysa sa mabuti o masama. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi laging malinis. Minsan, kailangan mong lumusong sa putik para lang maiahon ang mga taong mahal mo. At kahit kailan, hindi mo na magagawang maging malinis ulit at ayos lang yon. Dahil nakikita ko ang mga anak ko na malaya at masaya. At sapat na yun nakabayaran para sa kaluluwang isinuko ko sa Riyadh.